Hindi pwedeng wala akong makitang kakaiba ngayon. Alam ko nagtatago lang sila at hindi ako papayag na magpatuloy ang ganitong gawain. Ani Andrew, habang matyagang nagmamanman sa isang delivery hub, hindi kalayuan sa station nila. Maraming nagtatrabaho doon, abala sa pagsasaayos ng kung ano-anong package. Hanggang sa maya-maya lamang, isang bag ang dumating. Hindi yun nakabalot katulad ng ibang package na naroon. Subalit kapansin-pansin ang pag-iiba ng kilos ng mga naroon nang dumating yon. Posible kaya ito na yun? Tanong pa ni Andrew sa sarili, tsaka maingat ay nilabas ang kamera. Nakangisi pa siya habang kumukuha ng video at ilang litrato. Matatapos na rin ang kahibangan niyo. Saad niya bago umalis at dumiretso sa police station. Ano na namang kahibangan tong pinagaksayahan mo ng panahon, Diaz? Tanong ni Chief Dante nang mapanood ang kuhang video ni Andrew. Nakapamewang ito habang nakatingin sa kanya. Chief, hindi ho yan kahibangan ah. Ebidensya po yan na may ginagawang kababalaghan ng delivery hub na yon. Malinaw na makikita sa video na yan na droga ang laman ng bag na binubuksan nila. Sagot niya subalit natawa lamang si Chief Dante at sinenyasan na ibang panoorin ng video na yon. Wala akong nakikitang kahit anong droga dyan, Diaz. At malinaw na gumagawa ka lang ng kwento para siraan ang delivery hub na yan. Sabihin mo sa akin, Diaz, ano ba mapapala mo sa ginagawa mong yan? Nag-aaksaya ka lang ng oras. Marami pa ibang problema ang bayan natin kesa dyan sa pinaglalaanan mo ng pansin. Mahabang usal ni Chief Dante kung kaya't napailing-iling si Andrew. Chief, sa tingin mo, bakit nila binuksan yung bag? Ang daming parcel doon ah. Hindi ba dapat sorting lang ang ginagawa nila? Tsaka di niyo po ba pansin ang ginagawa nila? Yung tinginan, halatang may tinatago. Sagot niya, pero hindi nga sapat yung video mo, Diaz. Kahit sa ang korte, di ka mananalo. Wala naman nakita droga sa video. Pinapahiya mo lang ang pangalan ng kapulisan, Diaz. Kung ako sa'yo, ibang bagay na lang ang tututukan ko. Yung sigurado makakatulong sa masa. At nang dahil sa narinig, bahagya pang natawa si Andrew. Pagkatapos ay may kung anong dokumentong kinuha ito mula sa drawer, sabay nilapag sa mesa at binuklat yun isa-isa. Noong isang araw, Chief, isang bangko ang ninakaw ng mahigit 1,000,000. Noong nakaraang linggo, isang ali ang pinagsasaksak sa gitna ng kalsada patapos takawan. Isang tsuper ang na-hold up. Sa tanghaling tapat, tirik na tirik ang araw, Chief. Hindi bababa sa 5 kaso ng paggagahasa sa loob na isang buwan dito sa atin. Meron pa musmos na ginahasa. Mahabang aniya habang iniisa-isa mga papel na naroon. Yan ang sinasabi ko, Diaz. May mas malaking problema ang bayan. Kailangan nating harapin yan kumpara sa dinidiin mong delivery hub. Tignan mo naman lahat ng suspect na yan nakukulong ngayon. Dahil yan sa pagiging alerto natin sa totoong problema. Sagot ni Chief at ngumisi. Sanhi kung bakit napatiimbagang si Andrew. Chief, hindi niyo ho ako naintindihan. Napansin niyo po ba yung background ng mga suspect na yan? Hindi ba't lahat sila gumagamit ng pinagbabawal na gamot? O ano ngayon? Ang mahalaga hawak na natin sila. Hindi na sila makakaperwisyo pa na inosenteng nila lang. Anang Chief, kaya hindi mapigilan ni Andrew ang mapahilamos na muka. I can't believe na hindi mo makita ang pinupunto ko dito, Chief. It doesn't matter kung nakakulong na ang mga suspect na yan. Chief, hindi natin alam kung ilan sila. Hindi natin alam kung ilang inosente pang madadamay sa kagagawa nila. Chief, di nyo man lang ba naisip na ang punot dulo ng lahat na ito ay droga? Na nakakapasok dito nang dahil lang sa delivery hub na yan. Pilit yung pinagtatakpan kasi walang sapat na ebidensya. Madiin na sabi ni Andrew. Kaya't maging ilang kasamahan niyang pulis doon, napatikim na lamang. Alam kong ipinagbabawal na gamot ang dahilan ng lahat ng ito, Diaz. Subalit walang sapat na ebidensya laban sa delivery hub na yan. Kaya hindi tayo dapat basta-basta magbintang. Pero Chief, hindi pa po ba sapat yung kahina-hinalang kilos nila? Yung mga unknown transactions nila, yung mga witness. May nakakakitang may malalaking bolto ng package na dumarating sa kanila hating gabi. Pero wala namang nakikitang dinideliver nila yon kung kanino. Chief, hindi ko naman ho sinasabing hulihin natin agad sila.
Pulis ako. Alam ko ang kahalagahan ng sapat na ebidensya, Chief. Ang gusto ko lang sana mangyari, magtulong-tulong tayo maimbestigahan yung hub na yun. Hanggang sa tuluyan tayo makakalap ng sapat na ebidensya. Napahinga si Chief Dante sa sinabi niya. Pagkatapos tinalikuran siya nito. Tama na ang pag-uusap na to, Diaz. Wala itong patutunguhan. Matagal nang tapos ang kasong yan. Napatunayan na nila wala silang ginagawang anomalya, kaya kung ako sa'yo ititigil mo na yung kahibangan yan. Mahinang sabi ni Chief Dante, subalit naging dahilan yon kung bakit malakas na kinalampag ni Andrew ang mesa. Sanhi ng pagkagulat ng lahat. Diaz! Suway pa ng iba subalit tila walang narinig si Andrew. Anong ititigil, Chief? Kung sa bagay. Kayo nga, katakatakang tinigil yung ginagawang pag-iimbestiga nun. Naisip ko nga hindi kaya may nalalaman kayo, Chief? Pagtatanong niya. Subalit hindi nagawang sumagot ng Chief nila. Sabihin niyo, Chief, posible bang binayaran kayo para manahimik? Muling tanong niya kaya't sinalubong siya ng matatalim na tingin ni Chief Dante. What kind of behavior is that, Diaz? Tama bang pagsalitaan mo ng ganyan ang nakakataas sa'yo? Does having your position gives you the right to disrespect me, Diaz? Kung ganyan lamang inaasal mo dito at di ka marunong makinig sa akin, then fine. I'm suspending you for 2 weeks straight. Give me your badge and you're gone, Diaz. Seryoso ang tinig ni Chief nang sabihin yon. Ngunit mas lalong sumeryoso ang mukha ni Andrew. I'm not giving you my badge nor my gun, Chief. I believe you don't have enough basis to suspend me. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Kung ano ang dapat at kung ano ang tama. Kung meron mang hindi tama dito, kayo yon, Chief. Matigas niyang pagkakasabi. Diretso ang mga mata nakatingin kay Chief Dante habang nakahawak sa baril na nasa kanyang bewang. Hindi maganda ang talas ng bibig mo, Diaz. Kung ayaw mo isuko ang badge mo at baril mo, sige, pagbibigyan kita. Pero hindi mo pa rin ako pwedeng pigilan sa pagsuspindi sa'yo. Now go! See you after 2 weeks, Diaz. Sagot ng Chief, dahilan kung bakit iiling-iling na napahinga ng malalim si Andrew tsaka tumalikod para umalis. Ano pa nga ba magagawa niya? Kung ang mismong nakatataas sa kanila, ayaw buksan ang mga mata sa katotohanan. Samantala, bagsak ang balikat niyang dumiretso sa palengke. Balak niyang bumili ng karne para lutuin pag-uwi niya. Paborito niya yung pulutan lalo na't mainit ang ulo niya ngayon. Oy, suke! Ito sariwang-sariwa pa, bagong katay lang yan. Ibibigay ko na lang sa iyo 1 kilo, 300. Agad na bungad ng isang babae nang makita si Andrew. Pagkatapos, mabilis ito inilagay ang karne sa supot. Nakamura rin ako sa iyo ngayon Mabuti at kahit papano, may magandang nangyari sa araw ko. Ani Andrew, habang kinukuha ang pera sa wallet niya. Pagkatapos inabot niya yun sa babae. Bakit po? Ano po ba nangyari, sir? Suspended. Tipid niyang sabi sabay kuha ng karne. Pagkatapos niya sumagot, mabilis na rin siyang umalis. Ni hindi niya inalintana ang wallet niyang konting galaw pa, mahuhulog na sa bulsa niya. Sa kabilang banda, halos hindi na magkamayaw sa kaiiyak dahil sa gutom, ang isang batang babae na si Sydney. Ate, gutom na ako, hindi ko na po kaya. Ang hapdi-hapdi na ng sikmura ko tsaka sobrang tuyo na lalamunan ko dahil sa uhaw. Basag ang tinig na pagsasalita nito habang hinihimas ang tiyan. Basang-basa na ng luha ang buong mukha nito. Mugto na rin ang mata kaiiyak, kaya't napabuntong hininga si Bea sa kalagayan ng kapatid. Sydney, konting tiis na lang. Wala pa tayong kita ngayong araw Walang bumili ng mga bulaklak na ibinibenta natin kahapon. Mahina. Subalit puno ng pagkahabag na saad niya sa kapatid tsaka hinaplos ang ulo nito. Maging siya kumakalam na rin ng sikmura. Ngunit hindi niya magawang magreklamo. Pero ate, nanghihina na po ako. Muling nagpakawala ng buntong hininga si Bea. Baby, pasensya na kung walang magawa si ate. Pero sige, susubukan ko. Dito ka lang Hintayin mo ako pangako. Pagbalik ko, may dalang pagkain si ate. Tsaka siya pilit nang ngumiti sa kapatid bago tumayo.
Magtatagal ka ba, ate? Tanong ni Sydney. Kaya't mabilis siyang umiling. Sandali pa nito hinaplos ang ulo ng kapatid. Mabilis lang ako. Huwag kang lalabas ha. Delikado sa labas. Hintayin mo lang si ate, okay? Malumanay niyang saad. Kaya't nangingiting tumango ang kapatid. Opo ate, hintayin kita. Maya-maya pa, nang tuluyang makalayo, lilingalinga siya sa paligid. Maraming pagkain. Subalit wala siyang perang pambili. Kaya't sinubukan niyang lumapit kung kanino. Ate. Mahinang tawag niya sa isang babae na mabilis ang ginawang paglingon sa kanya. Bakit? Bibili ka ba? Tanong nito. Kaya't napailing siya. Hindi po. Magtatanong lang po sana kung pwedeng makahingi ng kahit isang piraso nitong puto niyo. Para lang po sa kapatid ko. Kagabi pa po kami hindi kumakain. Parang awa niyo na ho. Magkasiklo pa ang kanyang dalawang kamay habang sinasabi yon. Pero kumunot lang ang noon ng babae. Ano? Wala nang libre sa panahon ngayon, iha. Magtrabaho ka kung gusto mo makakain kayo ng kapatid mo. Hindi ko problema kung kagabi pa kayo walang kain. O siya, umalis ka na dito at baka malasin pa ako. Pagtataboy ng babae tsaka nag-iwas ng tingin sa kanya. Halatang walang kahit anong awa na nararamdaman nito kaya't napayuko si Bea. Pasensya na po. Kung ganun po, pwede po bang utangin ko na lang? Magtatrabaho po ako para mabayaran ko kayo. Naaawa lang po talaga ako sa kapatid ko, ate. Sige na po, babayaran ko naman po eh. Pagmamakaawa pa niya. Walang pakialam kahit pahalos lahat ng tao nakatingin sa kanya. Ay naku, hindi. Paano ako makasisigurong babayaran mo? Hindi nga kita kalala. Maghanap ka muna ng trabaho bago ka maglakas loob mangutang. Umalis ka dito bago pa matakot yung mga customer ko. Alis! Pagalit na usal ng babae, kaya't napilitang maglakad papalayo si Bea. Maging siya, nanghihina na rin dahil sa gutom. Pero hindi siya pwedeng basta nalang sumuko, lalo na't may kapatid siya naghihintay. Palimos po kahit barya lang po pambili lang ng pagkain. Maya-maya pang aniya habang nakalagay sa harap ng mga tao ang kanyang kamay na dumaraan doon. Wala akong barya. Magtrabaho ka, kababae mong tao, di ka marunong gumawa ng paraan. Mukhang wala namang sakit. Bakit di nagtatrabaho? Paniguradong pinaiiral mo lang katamaran mo at umaasa ka sa limos. Ilan sa mga salitang narinig niya, kung kaya't napaupo na lamang siya sa gilid, kung saan sumasama sa hangin ang amoy ng sariwang karne, kaya't napatingin siya sa kung saan. Matagal na rin, simula na nakahigop ng mainit ng sabaw si Sydney. Kung sana may pera lang ako, hindi ito mararanasan ng kapatid ko. Akmang yuyuko sana ito, nang mamataan niya ang wallet. Malapit na yung mahulog sa bulsa kung kaya't bahagya siyang napalunok sa pumasok sa kanyang isip. Kinakabahan siya, subalit naalala niya nagugutom ang kanyang kapatid. Bahala na. Subalit dahil sa panghihina, kahit kumaripas siya ng takbo at mabilis na hinablot ang wallet, unti-unti pa rin bumagal ang takbo niya hanggang sa tuluyan siyang naabutan ng lalaki. Huli ka ngayon. Akala mo mautakan mo ko ah. Dinig niyang usal ng lalaki. Pagkatapos naramdaman niya na lamang ang malamig na metal na tumama sa balat niya. Posas, hindi to maaari, hindi ako pwede makulong. Ano hindi pwede makulong? Sana inisip yan bago ka nagnakaw. Maraming inosente na nabibiktima. Hindi dapat kayo binibigyan ng kalayaan. Saad ng lalaki. Tsaka siya marahang hinila. Sir, huwag po. May kapatid ho ako naghihintay sa akin. Please, huwag niyo po ako ikulong. Narinig ko na yung ganyang palusot, miss. Pasensya na, pero hindi ako kakagat sa ganyan. Walang magnanakaw na umaamin. Malas mo at nahuli kita. Sagot nito sa kanya na siya naging dahilan kung bakit tuluyan na siyang napaluhod. Hindi niya na kinaya pa ang hapdi na sikmura. Samantala dahil doon bahagyang nataranta ang lalaki. Subalit iniisip niya pa rin palabas lang ito. Ayos ka lang ba o niloloko mo lang ako? Kapag talaga pinagtitripan mo lang ako, tatamaan ka sa akin. Kahit babae ka pa. Di na nga maganda araw kung dadagdag ka pa. May panggigigil na saad nito. Tsaka sinubukang iangat ang mukha ni Bea. Dahil doon, nagsalubong ang tingin nila. Sir,
Hindi pa po kami kumakain ng kapatid ko. Nanghihina na ho ako. Maawa po kayo kahit para sa kapatid ko na lang. Mahinang bulong ni Bea, kaya't sandaling natahimik si Andrew. Nang makumbinsi ang sariling hindi nagsisinungaling ang dalaga, mabilis niyang inalis ang poses nito, tsaka inakay sa sasakyan niya. Diyan ka lang, bibili lang ako na makakain. Aniya sa dalaga, mabilis naman itong tumango habang lupaypay na nakaupo. Ay nako, suspindido na nga muntik pang manakawan. Araw ba ng kamalasan ko ngayon? Iiling-iling na tanong ni Andrew sa sarili. Habang naglalakad pabalik, dala ang iba't ibang klase ng pagkain at inuming binili niya. O ayan, kumain ka na. Pagkatapos tsaka mo sa akin ipaliwanag ang lahat. Siguraduhin mong hindi ka sinungalingan na sasabihin mo ah. Dahil sa kulungan talagang bagsak mo oras sa malaman kong niloloko mo ko. Mabilis yung nilantakan ng dalaga. Wala itong imik kunit halata ang gutom sa mga mata habang pinagmamasdan nito ni Andrew. Sa isipan niya saan naman kaya nanggaling ang babaeng to? Ang takaw. Nangingiti niyang sabi habang umiiling-iling, kaya't nanlaki ang mga mata ni Bea na napatingin. Nahihiya pa nitong pinunasan ng bibig bago magsalita. Hindi nagugutom lang talaga ako. Siya nga pala yung kapatid ko kanina pa naghihintay, kailangan ko na umalis. Pep, baka nakakalimutan mo may usapan tayo. Sabihin mo kung ba't ka nakahablot ang wallet. Wala nga kasi akong ibang choice. Sinubukan ko makiusap, manghingi pero puro masasakit na salita lang natatanggap ko. Konting barya hindi nila kayang maibigay. Naintindihan ko naman. Kaya nga nung nakita ko yung wallet mo na malapit na mahulog, sinamantala ko na. Hindi ko naman napansing pulis ka pala. Pahayag niya habang nakayuko. Nanginginig pa rin ang kamay habang hawak ang ilang pagkaing balak niyang dalhin sa kapatid. Kung di pala ako pulis, tinuloy mo pa rin. Siguro nga nasa na yung wallet no? Sa tingin mo ba solusyon ng pagnanakaw? Tingnan mo nangyari sa'yo ngayon, munti ka na makulong. Kadalasan kasi, nakatatak sa utak natin yung kasabihang, kung di madadaan sa santong dasalan, daanin sa santong paspasan. Pero hindi kasi sa lahat ng pagkakataon pwedeng i-apply yung kasabihang yan. Kasi minsan, yan pa ikapapahamak natin. Maliwanag ba? Marahang tumango si Bea sa sinabi ni Andrew. Pwede na po ba ako umalis yung kapatid ko kasi? Atid na kita. Ituro mo sa akin yung direksyon para mabilis tayo makarating. Saad na lamang ni Andrew, tsaka sinimulang paandarin ang sasakyan. At dahil sa pag-aalala ni Bea, nabaha kung ano nang nangyari sa kapatid niya, bahagyang binilisan ni Andrew ang pagpapatakbo ng sasakyan. Kung kaya't hindi lamang nagtagal, mabilis sila nakarating sa tinitirhan ni Bea. Masukal. Halos lahat ng bahay tagpi-tagpi. May hindi rin magandang amoy na nanggagaling sa kanal kung kaya't bahagya pang napatakip ng ilong si Andrew. Ate, kala ko po ninyo na ako babalikan. Agad na salubong ni Sydney nang makita si Bea. Mahigpit pa nitong yumakap sa kanya. Hindi pwedeng hindi kita balikan. Di ba nag-promise si ate? O ito no, maraming pagkain dala si ate, ubusin mo na yan ha para mabusog ka. Sagot naman ng dalaga. Tsaka naupo sa tabi ng kapatid. Halata ang galak sa tinig nito. Habang sinasabi yon. Pagkatapos, tsaka niya hinalikan ang ulo ng kapatid. Wow, salamat po. Ba't pa pala kayo may kasamang pulis? Uhuli niya po ba yung ate ko? Napalingon si Bea kay Andrew na nakatayo lamang malapit sa pintuan habang pinapanood sila. Pagkatapos, tsaka nito tinignan ang kabuuan ng bahay. Hindi, tinulungan niya ako. Hindi ko huhulihin ang ate mo. Pero nandito ako para tulungan kayo. Napalingon si Bea sa lalaki. Tulungan? Paano mo kami tutulungan? Kahit nga mga pangalan natin, hindi natin alam sa isa't isa, di ba? Pangalan? That's too easy. I am SPO1, Andrew Diaz. And you? Napatitig sa kanya si Bea. Anong klaseng tulong ang ibibigay mo sa amin? Tell me your name and I'll tell you. Bea ang pangalan ko. Itong kapatid ko naman si Sydney. Nice names. By the way, ayoko na maulit pa yung ginawa mo kanina, Bea. At umaasa akong tinandaan mo lahat ng sinabi ko sa'yo. Tsaka total mag-isa lang din naman ako sa bahay. Minsan nabala ako sa trabaho. Hindi ko na nakaharap yung bahay ko. Naisip kong doon na lang kayo patirahin. Para naman di kayo nagtitiis sa ganitong klase ng lugar.
Para na rin may trabaho ka. Huwag ka mag-alala, di naman kita titipilin sa ipapasahod ko. Tsaka kung anong pagkain ko, pagkain niyo rin. Mahabang paliwanag niya habang nakakrus ang braso. Pero, wala ng pero. Di ka pwedeng tumanggi ah. Una sa lahat, inalok kita ng trabaho. Hindi ba tayo mo nagugutom ang kapatid mo? Kung ako sa'yo, magayos na kayo. Dalhin niyo yung mahalagang gamit niyo para makalis na agad tayo. At baka mabulok na yung karneng binili ko. At makalipas ang ilang oras. Sarap pa pala magluto. Napangiti si Bea sa sinabi ni Andrew. Naninibago pa rin ang lalaki sa bahay na kinalalagyan niya ngayon. Dahil may kasama siya. At ganun din naman ang dalawa. Naninibago rin ito sa laki ng bahay ni Andrew. Subalit hindi nito mapigilan ng maging masaya. Dahil magkasama sila ng kapatid at may pagkain pa sila. Pinag-aralan ko talaga ang pagluluto. Dati kasi nagtatrabaho ang inay at itay ko sa isang restaurant. Sagot naman niya, kaya't napatingin sa kanya ang lalaki. Nasaan na sila ngayon? Nasunog yung restaurant na pinagtatrabahuhan nila. Kasama sila sa mga hindi pinalad na makalabas ng buhay. Sanggol pa yung kapatid ko noon. Kaya napilitan akong tumigil sa pag-aaral para alagaan siya. Kaya wala ring tumatanggap sa akin na kahit anong trabaho. Kasi wala akong pinag-aralan. Saad ni Bea. Ang hirap kasi dito sa Pinas. Ang taas ng standard pagdating sa trabaho. Para sa kakarampot na sweldo. Pero alam mo, may potensyal ka sa pagluluto. Sagot naman ni Andrew kaya't muling napangiti siya. Salamat. Ani Bea. Tutulungan na kita dyan. Saad ni Andrew makalipas sa ilang araw, tsaka naupo sa harap ni Bea. Oh, ang aga mo nakauwi ngayon ah. Kamusta lakad? Natapos mo ba yung sinasabi mong trabaho mo? Ayos naman. Malapit ko na rin matapos, konting taste na lang. Sagot naman ni Andrew. Mabuti naman kung ganon. Ano ba kasi yung trabaho mo? Hindi ba suspendido ka? Ba't nagtatrabaho ka pa rin? Hindi ba dapat nagpapahinga ka na lang muna? Muling pagtatanong ni Bea dahilan kung ba't may pagtatakang napatingin sa kanya si Andrew. Paano mo nalamang suspendido ako? Parang wala naman ako sinabi sa'yo ah. Ano ka ba? Sinabi mo kaya sa akin noong isang araw. Di mo ba natatandaan? Bahagyang napaisip si Andrew sa sinabi ng dalaga. Wala siyang natatandaan, subalit pinagkibit-balikat niya na lamang ito. O ano na, hindi ka na nakasagot. Ano nga ulit yung pinagkakaabalahan mo? Nanliliit ang mga mata ni Andrew sa tanong na yon, habang nakatitig sa kanya ang dalaga. Bakit ba interesado ka malaman? Tanong niya't kaya't napaiwas ito ng tingin. Bakit? Masama bang tanungin ko? Baka lang naman makatulong ako pambawi man lang sa ginawa mong pagtulong sa amin ng kapatid ko. Sagot nito, tsaka pinagpatuloy ang pagkukusot ng damit. Bahagya ng mahapdi ang kamay niya dahil sa galos mula sa pagkakakusot. At napansin naman yun ni Andrew. Kaya't walang pag-aalinlangan niyang kinuha ang kamay ni Bea. May gasgas na yung kamay mo, masakit ba? Ano ka ba? Huwag mo nga intindihin yung kamay ko. Sanay na ako dyan tsaka malayo yan sa bituka no. Sagot na lamang ni Bea tsaka iniwas ang kamay kay Andrew. Samantala napangiti naman ang binata. Pasensya na, hindi kasi ako bumili ng washing machine nun. Kadalasan dinadala ko na lang sa laundry shop yung mga damit ko para ipalaba. Pero sa susunod kong sahod bibili ako para hindi ka na mahirapan, okay? Sus, mag-aabala ka pa. Kasi sabi ko nga lang na okay lang. Ani Bea sabay hagikik pagkatapos nilagyan ito ng bula ang ilong ni Andrew. Nagulat naman ang binata subalit mabilis ding gumanti. At dahil doon, napuno ng halakhakan ang likod ng bahay ni Andrew habang tinatapos nila ang paglalaba. Pwedeng magtanong? Biglang tanong ni Bea, ilang araw ulit ang nakakaraan. Kasalukuyan silang naglalakad-lakad sa parke. Parehong hawak si Sydney sa magkabilang kamay. Nagtatanong ka na nga? Simple namang sabi ni Andrew, tsaka sabay silang tumawa habang nakatingin sa isa't isa. Ang ganda. Biglang bulong ng binata. Ano? Wala. Sabi ko ano ba yung tanong mo? Tila natatarantang tanong ni Andrew nang makitang nagsalubong ang kilay ni Bea. Bakit mag-isa ka lang? Wala ka man lang bang girlfriend o kapatid? Nasaan na yung mga magulang mo?
Sunod-sunod na tanong ni Bea, habang napaiwas naman ang tingin si Andrew. Yun ba? Yung girlfriend, malapit na. Actually, girlfriend ko na nga siya, hindi niya lang alam. Paninimula pa nito na may panunuksong tingin sa naguguluhang si Bea. Ha? Anong hindi alam? Basta wag mo nang tanungin. Sa mga magulang ko naman, only child lang ako. Pero may mga kapatid din ako sa side ng mama at papa ko. Ibig sabihin may kanya-kanya ng pamilya ang mama at papa mo. Pang-uusisang muli ni Bea kaya tumango si Andrew. Bingo! Malaki na ako nung naghiwalay sila. May babae si papa eh. Yun din naman yung nakatuluyan niya. Balita ko, 3 na yung anak nila. Si mama naman, may isang anak na rin sa bago niya. Habang ako, sabay nila akong kinalimutan na maghiwalay sila kaya wala akong choice. Ayoko na may pagsiksikan sarili ko sa taong ayaw sa akin. Ano ako, sardinas? Tanong niya pa kaya't napailing-iling si Bea habang nakangiti. Hindi, pero mukha kang sardinas. Anito sabay halakak, tsaka binitawan ng kamay ni Sydney at handang magpahabol kay Andrew. Aba, yung gwapo mo kanto, mukhang sardinas. Naaasar na sabi ni Andrew tsaka binitawan din ang kamay ni Sydney. Paikot silang naghabulan kung kaya tuwang-tuwa si Sydney habang pinapanood sila. Oh, napagod ka ano? Para namang ilang kilometro yung tinakbo mo, paikot-ikotan tayo kay Sydney. Sira, nakakahilo kaya? Natatawa namang sabi ni Bea at marahang pinunasan ng pawis sa noo. Halika na, bumili tayo na makakain. Sigurado akong gutom na to si Sydney. Saad na lamang ni Andrew. Tsaka kinarga si Sydney upang mabilis sila makapaglakad. Maya-maya pa. Diaz, it's been a while. Isang lalaki ang sumalubong sa kanya, napatingin pa ito kay Bea at sa batang karga niya. O Romulo, anong ginagawa mo dito? Tanong naman niya tsaka binaba si Sydney. Bili lang kami na makakain. Andrew. Paalam naman ni Bea, tsaka inakay palayo ang kapatid. Samantala, napangisi naman ang lalaking kausap ni Andrew. Kasamahan niyang pulis yun, at hindi tulad niya, masyado itong masunuri sa sinasabi ng kanilang chief. Mukhang masaya bakasyon mo ah. Anito at tumango naman si Andrew bilang tugon. Lovely girls, yung mga kasama mo. Bata, dalaga. Kung ako nasa posisyon mo, di ko na yung sasayangin, Diaz. Dagdag pa nito habang nakatanaw kina Bea. Ano ba ibig mo sabihin, Romulo? You know what I mean, Diaz. Alam namin sa kabila ng pagiging suspendido mo, umiiral pa rin yung katigasan ng ulo mo. Nilalagay mo sa alanganin yung dangal nating kapulisan. Sagot nito, kaya't sa pagkakataong yun siya naman ang natawa. Ginagawa ko lang trabaho ko, Romulo. Pareho nating alam na may mali. May nangyayaring di tama. Pinagkaiba lang kumikilos ako habang kayo nananahimik sa likod ng salapi. May diin ang pagkakasabi nun ni Andrew. Dahilan kung ba't napakayom ng kamao ang lalaki. Wala kang basehan para sabihin yan, Andrew. Pero ito tandaan mo, kung ako sa'yo, habang maaga pa titigil na ako sa anumang ginagawa ko. Habang hindi pa nahuhuli ang lahat. Nasa huli ang pagsisisi, Andrew Diaz. Kung ayaw mo madama yung mga tao na kapaligid sa'yo, tumigil ka na. Pero kung talaga matigas ang ulo mo, huwag mo sana kakalimutang winarningan kita, Diaz. Mag-iingat ka kung ayaw mo magsisi sa huli. Pahayag nito subalit, pinakatitigan lamang siya ni Andrew. May bahid ng ngisi sa mga labi. Hindi mo ako kailangan paalalahanan. Alam ko ginagawa ko. Kaya kong protektahan mga tao na kapaligid sa akin. At mas lalong hindi ko pagsisisihan ang ginagawa ko. May sinumpa na akong tungkulin sa bayan, Romulo. At yun ay ang pangakong lilipulin ko ang masasama para sa kaligtasan ng lahat. Kaya mag-iingat yung mga taong nasa likod at kasabwat. Dahil malapit nang sumingaw ang sikretong pinoprotektahan niyo. Sa sinabing yon, walang anumang salitang umalis si Romulo. Samantala sa kabila ng bantang yon, hindi pa rin tumigil si Andrew. Alam niya at malakas ang loob niyang magtatagumpay siyang ibunyag ang kung anumang sikreto na nagkukublis sa hub na yon. Kung kaya't walang araw na tumigil siya sa pagsisiyasat, hanggang sa makakalap siya ng mga ebidensya, kaya't malaki ang kanyang isi nang umuwi isang araw. Oh, ba't ang lapad ng ngiti mo ngayon? Ano meron? Pagtatanong ni Bea nang lumabas ito galing kusina. Katatapos lang nito magluto kaya't bahagyang pinagpapawisan pa. Natapos ko na rin kasi sa wakas yung trabaho ko.
May magandang naidulot yung pagiging suspendido ko. Nagagalak na sabi ni Andrew. Ngunit kapansin-pansin ang biglaang pananahimik ni Bea. Oh, ba't natahimik ka dyan? Hindi. Narinig ko kasi yung usapan niyo ng kasamahan mong pulis. Nag-aalala ako para sa'yo. Baka mapahama ka sa kung anong ginagawa mong yan, Andrew. Bakit ba kasi ayaw mong sabihin sa akin? Magdadalawang linggo na rin naman tayo magkakasama dito. Wala ka pa rin bang nabubuong tiwala? Di ba nga, ang sabi natin sa isa't isa tapos na rin naman yung nangyari. Siguro naman hindi masama makaramdam ako ng pag-aalala sa'yo. Pahayag ni Bea. Tila may pangungusap sa tinig niya ng mga sandaling yon, habang nakatingin ng diretso kay Andrew. Dahilan kung ba't napahinga ng malalim ang binata, tsaka sinenyasan siyang sumunod. Nagtungo sila sa bintana kung saan tanaw ang mga sasakyang dumadaan. Hindi naman sa wala akong tiwala sa'yo. Patitirahin ko ba kayo dito kung gano'n ang nasa isip ko? Alam ko mabuti kang tao. May hindi ka man nagawa na maganda noon. Alam kong dahil lang yan sa pagmamahal mo kay Sydney. Hindi ko lang naman sinasabi yon sa'yo. Kasi gusto kong makaramdam ka ng guilt. Gusto kong malaman kung ano nangyayari para hindi ako nabibigla. Tumangutango si Andrew. Tama ka. Ako rin, hindi ko sinasabi sa'yo yung trabaho ko. Ayokong bigyan ka na iisipin mo araw-araw. Pero masaya ako malaman na nag-aalala ka para sa akin. Pakiramdam ko sobrang gwapo ko. Pagkatapos ay ngumisi si Andrew, kaya't hindi mapigilan ni Bea ang matawa ng mahina. Gwapo ka naman talaga. Usal pa nito, hanggang sa magtagpo ang kanilang mga mata. May kung anong nag-aalab doon. Tila may apoy, may gustong ipahiwatig sa isa't isa. Subalit walang may lakas ng loob para umamin. Maya-maya pa, sabay sila nag-iwas ng tingin. Tsaka humugot ng malalim na buntong hininga si Andrew. Ang totoo niyan, kaya ako na-suspend. Sinuway ko ang chief namin. Gusto niya kasing tumigil na ako sa pag-iimbestiga sa isang delivery hub malapit sa station. Panimula niya, kaya't interesado nakinig si Bea. Bakit? Ano ba meron doon? Dati na namin yung pinaghihinalaang bagsakan ng droga. Pero hindi ko alam kung bakit sila biglang tumigil. May hinala akong malamang binayaran sila ng mga tao nasa likod ng delivery hub na yon. Araw-araw, parami ang nangyayaring krimen. At halos lahat kagagawa ng droga. At matitigil lamang ang lahat ng yon kung masusugpo namin ang purot dulo ng lahat. Pero ayaw nilang kumilos. Para bang pinoprotektahan pa nila yung hub na yon. Pero hindi ako titigil. Kahit kapalit nito, pagkawala ko sa serbisyo, tatanggapin ko. Mapatunayan ko lang sa lahat na may nangyayaring hindi maganda sa hub na yon. Mababakas ang determinasyon sa tinig ni Andrew. Habang binibitiwan ng mga salitang iyon, kumuyom ang kanyang kamao. Habang hindi mawari ang ekspresyon ng mukha ni Bea. Posibleng tanggalin ka nila sa serbisyo ng dahil lang doon? Tsaka ano bang balita sa delivery hub na yon? May lead ka na ba, Andrew? Nakuha ko na lahat ng ebidensya, Bea. Mula sa mga larawan, video, unknown transactions, at higit sa lahat sample ng drogang galing sa mismong delivery hub na yon. Sagot niya. Ramdam niyang hindi magtatagal. Matatapos na rin ang masamang gawain sa hub na yon at magbabayad ang dapat magbayad. Pero paano naman yung manggagaling doon sa hub na yon? Paano mo nalaman? Na totoo nga yun, na merong ganon, Andrew. Fingerprint, Bea. Fingerprint. Ang kaso, may kulang pa, kaya hindi ko muna pwedeng sabihin to sa iba. Kung sa ebidensya lang, sapat na nakuha ko. Pero ang problema, hindi ko pa rin kilala ang mga tao sa likod nun. Sino naman kaya may-ari ng hub na yun? Alam ko oras na hulihin namin ang lahat ng naroon. May posibilidad na pagtakpan nila kung sinong mastermind. Kaya kailangan ako mismong aalam nun. Napakross ang dalawang braso ni Andrew habang sinasabi yon. Samantala si Bea naman walang imik. Nakatanaw lamang ito sa kung saan habang patuloy na pinakikinggan si Andrew. Kinabukasan, maagang nagising si Andrew para maghanda na. Tapos na kasi ang suspension niya, kaya't kailangan niya nang pumasok. Kaagad na bumungad sa kanya ang mabangong amoy ng pagkain sa hapag
nang lumabas siya galing banyo. Sumasabay rin sa hangin ang aroma ng kapeng tinimpla ni Bea. Akala ko tulog ka pa. Nandito ka na pala. Ako akala ko tulog ka pa, pero nakapagluto ka na pala. Saad niya sabay upo sa hapag. Mabilis namang nilagyan ng pagkain ni Bea ang plato sa harap niya. Nakangiti pa ito habang ginagawa yon. Narinig ko kasi yung tulo ng tubig sa banyo. Kaya bumangon na ako para ipagluto ko ng agahan bago ka umalis. Mahinhing sabi ng babae pagkatapos na upo sa harap ni Andrew. Wow, bait naman na asawa ko. Biro ng lalaki dahilan kung bakit pinamulahan ng mukha si Bea. Asawa? Ay, sorry, nadulas. Future wife pala. Hindi maintindihan ni Bea kung bakit apektado siya sa birong yon. Tila ba may parte sa puso niya na gustuhan ang sinabi ni Andrew. Posible kaya may pagtingin na siya sa lalaking yon? Welcome back, Diaz. Nakapag-isip ka na ba na maayos sa loob ng 2 linggong suspension mo? Agad na salubong sa kanya ni Chief Dante nang makarating siya sa opisina nila. Oo naman, Chief. Maayos na maayos ang pag-iisip ko. Sagot niya at naupo. Tinititigan ng mga kasamahan niyang pulis na nakaupo din at walang ibang ginagawa. Sa isipan niya ay kung sana, tinutulungan siya ng mga ito. Hindi siya matatagal ang alamin kung sino pa nga ba ang taong kasabot sa bawat transaksyong nangyayari. Nabanggit sa akin ni Romulo na nagkita daw kayo noong isang araw sa parke. You're with a kid and a woman. That must be your girlfriend and... Biglang tanong ni Chief sa kanya, kaya't iiling-iling pa siyang natawa sabay tingin kay Romulo. Nakatingin din ito sa kanya ngayon, matalim ang mata nito na tila ba anumang oras kakainin siya ng buhay. Yun lang ang nabanggit niya sa'yo, Chief? Tanong niya pabalik sa Chief, hindi pa rin inaalis ang tingin kay Romulo. Yun lang naman. Bakit? Meron ba kayo ibang napag-usapan? Wala, Chief. Kinamusta ko lang si Andrew. Saad ni Romulo, ito na ang sumagot, habang nahaluan naman ng pagtataka ang ekspresyon ni Andrew. Bakit kaya hindi niyo sinabi ko na napag-usapan namin? Tanong ni Andrew sa sarili. Subalit sa bandang huli, pinagsawalang bahala niya na lamang yon. Mas mainam nga yon para maiwasan ang pakikipagtalo niya. Samantala, mabilis lamang lumipas ang araw. Nang sumapit ang hapon, maaga siyang umuwi. Sandali muna siyang dumaan sa convenience store para bilhan ng ice cream ang magkapatid. Natutuwa siya sa tuwing napapasaya niya ang dalawa. Hindi niya maintindihan kung bakit tila ba buong buo agad ang araw niya. Tuwing nakikita niya si Bea pagising niya sa umaga. May gusto na kaya siya sa dalaga? Ganito na lang. Pagpasok ko sa bahay, kapag tumibok na mabilis puso ko pagkakita ko sa kanya, liligawan ko siya. Pagkausap niya sa sarili na makarating sa harap ng kanyang bahay. Dahan-dahan ang ginawa niyang paglalakad palapit sa pintuan. Hindi na siya makapaghintay pang marinig ang tinig ni Bea. Subalit hindi niya maintindihan kung bakit may kakaibang kaba siyang nararamdaman. Nagbilang pa siya, sabay bukas ng pinto. Inaasahan niyang sasalubungin siya ng dalawa. Subalit, malamig na hangin ang bumungad sa mukha niya kasabay ng nakakabinging katahimikan. Sydney! Bea! Pagtawag niya habang dahan-dahan ang ginagawang paglalakad sa loob. Subalit tanging ang umaalingaw-ngaw niyang boses ang naririnig niya hanggang sa namataan niya ang puting papel sa mesa. Nakatupi yon kaya't may pagtataka siyang binuklat to. Kumalaga sa'yo si Bea. Sarilinin mo na lamang ang nalalaman mo. At mas mabuti kung ititigil mo ang ginagawa mong pag-iimbestiga kung gusto mo makita pa silang buhay. Matapos yung basahin yon, nanginginig niyang nilukot ang papel. Puro mura ang pinakawalan niya sa isipan habang mahigpit na nakakapit sa mesa. Hindi pwede to. Pagsisisihan niyo to. Mahinang bulong niya, tiimbagang, kuyom ang isang kamao. Hindi niyo pwedeng gamitin sila Bea laban sa akin. Hindi ako papayag na magtagumpay kayo ng dahil lang sa hawak niyang babaeng mahal ko. Doon pa lang tinanggap niya na gusto niya nga ang dalaga. Mabilis siyang naglakad pabalik na opisina. Hawak pa rin ang lukot na papel. Hindi nito akalaing sa ganitong sitwasyon, magagawang aminin sa sarili ang nararamdaman niya kay Bea. O Andrew, himala at bumalik ka yata. Ano nangyari?
at parang namumutla ka. Nangyari na ba ang hindi dapat mangyari, Andrew? Tigas kasi ng ulo mo. Winarningan na kita nun, di ka man lang marunong makinig. Nakangising bungad sa kanya ni Romulo nang makarating siya sa station. Dahilan ng pagkainis niya at mabilis niya itong kinwelyuhan. Wala akong pakialam sa warning mo, Romulo. Kung sana hindi kayo naging duwag, kung sana tumulong kayo at kung sana hindi kayo nasilaw sa salapi, hindi sana mangyayari to. Hanggang maya-maya, unti-unti na rin nagsilapitan ng ilan nilang kasamahan naroon para awatin sila. Anong kaguluhan na naman ba to, Diaz? Ano nangyayari dito? Di ba takauwi ka na? Maya-maya tanong ni Chief Dante, kaya't paggalit niyang binitawan si Romulo. Tsaka inilapag ang sulat na hawak upang makita yun ng lahat. Chief, nasa pangalibang taong mahalaga sa akin. Nakakalap na ako ng sapat na ebidensya. Kasama yung sulat na yan. Siguro naman, sapat na yan para mag-aklas tayo ng search warrant sa delivery hub na yan. Siguro naman, pwede na nating imbestigahan kung sino-sino nga ba ang mga tao may pakana ng lahat ng yan. Walang hinto niyang pagsasalita. Bahagya ng nanunubig ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya mababaliw na siya. Hindi siya mapakali. Hindi niya alam kung anong pwedeng gawin ng mga taong yun kay Bea. Samantala, ni isa sa mga ito, walang nagtangkang sumagot sa sinabi niya. Ano? Di man na ba kayo kikilos? Akala ko ba tungkulin nating iligtas sa tulungan ng nangangailangan? May taong nangangailangan sa atin ngayon. Mananatili na lang ba kayong tikom ang bibig? Para saan pat may hawak tayong baril? Kung di man lang din natin gagamitin para sa ikabubuti ng bayan. Akala ko ba may sinumpaan tayong pangako? Asa na? Hanggang salita na lang ba kayo? Wala na ba talaga kayong bala kumilos? Tanong niya. Isa-isa niyang tinignan ang lahat mata sa mata. Umaasang kahit isa may makukumbinsi siya. Subalit bigo pa rin. Wala? Wala talagang gustong tulungan ako? Kung ganun mga duwag kayo. Dagdag niya pa at mabibigat ang pang nagsimulang humakbang. Subalit bago pa man din siya tuluyang makaalis narinig niya nagsalita si Chief Dante. Bago ka umalis, Diaz, gusto ko lang malaman mo na hindi kami ang tunay mong kalaban. Gayon pa man ipinagsawalang bahala niya yon. Buo ang loob na tinungo ang delivery hub. Bagamat mag-isa lamang siya, sa isip niya kasama niya ang pagmamahal niya para kay Bea. Nang makarating doon, agad niyang kinasa ang baril. Tinutok ko sa kung saan. Hindi na siya makapag-isipan na maayos. Ang tanging alam lang niya, kailangan niyang makita si Bea. Pulis ito, walang kikilos na masama. O ako sa'yo, sumuko na kayo. Nang matiwasay, ilabas niyo si Bea o ayaw niyo masaktan. Aniya, subalit mabilis nagpakawala ng bala ang iilan, kung kaya't napilitan din siyang magpaputok. Putok dito, ilag doon. Halos paulit-ulit ang ginagawa ni Andrew para lamang tuluyang makapasok. Hindi siya pwedeng tamaan dahil mag-isa lang siya. Kapag nagkataon pare-pareho malalagay sa kapahamakan ng buhay nilang tatlo. Subalit hindi pa man din siya tuluyang nakakapasok. Kasabay ng umalingaw-ngaw na putukan ng baril. Para lamang patamaan siya ay siya ring paghinto ng puso niya. Dahan-dahan siyang napaatras. Nang unti-unting mamukaan ng babaeng kaharap. Bea. Mahinang bulong niya habang unti-unting nanghihina ang tuhod niya. Hindi siya makapaniwala sa nakita. Anong ibig sabihin nito? Tanong niya pa, tsaka dahan-dahang binaba ang baril. Don't you get it, Andrew? I used you. Pagpapanggap lang ang lahat. Malamig na sagot nito. Walang mababakas na emosyon sa muka habang nakatutok pa rin kay Andrew ang baril na hawak. Di ko maintindihan, Bea. Bakit? Tanong niya muli habang nagsisimulang manubig ang mata. Samantala tumawa naman si Bea. Sige, papaliwanag ko. Andrew, listen carefully. Because I'm only telling you this once. Ang lahat ay planado. Simula sa pagiging suspended mo, sa pagtaka ko paghaplot sa wallet mo. Lahat ng yung sinadya para magkalapit tayo. Para madali ko malaman lahat ng plano mo laban sa amin. Ang malas mo, ikaw ang nahuli ko, Andrew. Ibig sabihin, kasabot niyo talaga pati mga kasamahan kong pulis, Bea? Ibig sabihin, pinaibig mo lang ako? Hindi totoo ang pag-aalala mo sa akin? Lahat-lahat ng pinagsamahan natin sa maikling oras, palabas ng Bea? Hindi napigilan ni Andrew mapaluha. Pero kahit ganon,
bakit hindi niya magawang magalit dito? Kahit handa siyang isugal ang buhay niya para lamang sa babaeng nagpapanggap lang. Ba't parang handa siyang kalimutan ng lahat? How naive! You're right, Andrew. All of it was just an act to lure you. But you're wrong about one thing, and I think that your chief explained it. Now, hand me your gun. Turn around and don't move. Pag-uutos ni Bea, habang dahan-dahan siya lumalapit kay Andrew, para sana abutin ang baril ng isang malakas na sigaw ang marinig nila. Mga pulis to, sumuko na kayo, napalilibutan na namin kayo. Nanlaki ang mga mata ni Bea nang marinig yon. Tinangkapan itong tumakbo, subalit isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw malapit sa kanya, dahilan ng pagkabigla ni Andrew. Hindi! Sigaw nito nang makita ang balang lumilipad patungo kay Bea. Pagkatapos walang pag-aalinlangan niyang sinalu ito. Andrew! Oh my God! Ba't mo ginawa yun? Pagalit na sigaw ni Bea nang makita ang pagbagsak ng katawan ni Andrew sa lupa. Andrew! Gusto ko lang malaman mo na masaya ako nakilala kita. Kahit pagpapanggap lang ang lahat, totoo lahat ang pinakita ko sa'yo. At hanggang sa huling sandali, masaya akong tulungan ka dahil mahal kita. Saad ni Andrew, hawak ang tagiliran na walang tigil ang pagtagas ng dugo. Anong pinagsasabi mo, Andrew? Hindi ka pa naman namamaalam, di ba? Shit! Ba't pa kasi masyado kang obsessed sa pinangako mo? Tarantang tanong ni Bea, habang lilingalingan sa paligid. Naghahanap ng pwedeng tumulong sa kanila. Subalit ang lahat ay abala sa pag-ilag sa bawat balang nasa ere. Samantala, sa kabila ng sakit na gawa pang umiti ni Andrew. Dahil yun ang tungkulin ko, Bea. Pero para sa iyo, handa akong kalimutan ng lahat dahil mahal kita. Bakas na ang panghihina sa tinig ni Andrew nang sabihin yon. Ramdam niya ang pagbigat ng talukap ng kanyang mga mata. Hanggang sa maya-maya lang, tuluyan na siyang nawala ng malay. Dahilan ng pagtulo ng luha ni Bea nang hindi niya namamalayan. Kung handa kang kalimutan ng lahat, Andrew, nakahanda din akong talikuran ng lahat. Mahina niyang bulong tsaka inilapag ang ulo ni Andrew sa sahig. Nang makita nito ang isang pulis, mabilis siyang tumayo. Officer, tulong, si Andrew po kailangan dalhin sa ospital. Pagtatawag niya dito, at mabilis itong lumapit nang nakangisi. It's you. Funny how Andrew took care of you and your little sister and yet ito ang igaganti mo sa kanya. Saad dito kaya't napakuyom ang kamao niya. Natatandaan niyang ito ang kausap ni Andrew nung nasa parke sila. Alam ko, kaya hayaan mo ako itamang pagkakamali ko. Aniya sabay tayo. Mahigpit na hawak ang baril at nagsimulang maglakad. Ilang minuto pa ang tinagal ng putukang yon bago pinalitan ng katahimikan. Bea Mendoza, inaaresto ka namin. Don't bother. Kanina ka pa napagdesisyon ng sumuko. Aamin din ako sa lahat ng kasalanan na gawa ko at sasabihin ko rin kung sino nga ba ang taong nasa likod ng lahat ng ito. Anong pumasok sa isipan mo at ginagawa mo to ngayon? Pagtatanong ni Romulo habang dahan-dahang sinusuot ang posa sa kamay ni Bea. Ayoko sayangin ang naging pagod at pagsasakripisyo ni Andrew. After all he has done for me, this is the least thing I can do for him. Please tell him I'm deeply sorry. I was driven by greed that I failed to see him as someone who truly cares not just for me, but for the sake of everybody. And also, I'm sorry for forcing you to stay quiet, for blackmailing you. Nang dahil doon na pagkamalan niya kayong kalaban at walang pakialam. Kaya ngayon itatama ko na ang lahat. And I deserve every punishment na ibibigay sa akin. And another thing, I love Sydney. Tinuring ko siyang kapatid. But make sure to put her parents in jail. They're the mastermind. Sila ang nag-utos sa amin ni Sydney, pati bata dinamay nila. Kayo na rin ang bahala sa bata. Kung maaari, hayaan niyo mapunta siya kay Andrew. She'll be better with him. Mahabang pahayag niya, tsaka nagpatiunang pumasok ng sasakyan. Bahagyang naiiyak, hindi dahil makukulong siya, kundi sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang gumaan ang pakiramdam niya. Makalipas ang ilang linggo,
Dahan-dahan ang ginagawang paglalakad ni Bea patungo sa visiting room. Hindi niya alam kung sino ang maaaring bisita niya. Subalit naging mabilis ang tibok ng puso niya nang makita kung sino. Bagamat nakatalikod to sa kanya. Sa tindig at postura nito, kilalang kilala niya kung sino yon. Andrew. Utal na pagkakatawag niya sa pangalan nito. Maupo ka. Utos naman sa kanya ng lalaki. Kumusta ka? Kapa parehong nag-iwas ng tingin ng dalawa nang sabay silang magtanong. Buti naisipan mong dumalaw sa akin. Akala ko kasi nakalimutan mo na ako dahil sa nagawa ko. Kalalabas ko lang na ospital, kaya ngayon lang din ako nakadalaw. Si Sydney. Don't worry about her. Romulo did took care of her habang nasa ospital ako. Pero kukunin ko din siya maya-maya. Inuna ko kasi dumiretso dito para kumustahin ka. Ayos lang naman ako dito. Nag-a-adjust pa rin. Buti nga at 5 taong pagkakakulong lang ang sentensya sa akin, sabi ni Chief. Nakatulong daw yung ginawa kong pag-amin. Kaya hindi naging mabigat yung kaso ko. Sagot ng dalaga at pasimpleng pinaglaruan ng daliri sa kamay. Hindi niya alam kung ba't ganun ang epekto sa kanya ni Andrew ngayon. Naiilang lang, kaya siya naging ganoon. Nagmumukha siyang nakakahiya sa harapan nito. Mabuti naman kung ganun. Anyway, may tatanong ako sa'yo. Umayos ng pagkakaupo si Andrew, tsaka pinakatitigan ng diretso sa mata si Bea. Animoy sinisigurado nitong hindi makakapagsinungaling sa kanya ang dalaga. Make sure to answer me without lying, Bea. Because I don't want to hear any more lies from you. Got it? Napatango ang babae. Anong sinasabi mong kailangan ipaliwanag sa akin ni Chief? Kasi kung totoo ang hinala ko, nagpabayad sila. Bakit sila dumating nung araw na ililigtas sana kita? Bakit ka nakakulong ngayon? Sunod-sunod itong tanong kaya napaawang ang bibig ni Bea. Dahan-dahan itong inilayo ang sarili kay Andrew habang nakaupo pa rin. Pero si Chief na ang dapat magsabi nun, hindi ako. Bakit ba napakahirap sa'yo magsalita, Bea? Hindi natapos si Bea ang sinasabi ng mahinang kinalampag ni Andrew ang mesa. Dahilan ng pagkagulat niya at panunubig ng mata. Ramdam niyang parang tatalbog ang puso niya sa lakas ng pintig nito. Hindi namin sila binayaran. Tinakot namin sila. Alam namin ang ginagawa mong pagmamanman sa delivery hub, kaya ilang ulit namin silang binalikan. But they told us that they can't stop you. So we came up with a plan. If we can't stop you, then we better know what's your plan. Sinadya namin utusan si Chief na isuspindi ka kung ayaw niya mas lalong lumaganap ang gulo. In that way, we can execute the plan. Para mapalapit ako sa'yo. Remember when your colleague tried to warn you? Because he knows what's going to happen. They're worried about you. But you're just too naive, Andrew. Sa isang bagay mo lang tinuon ang pansin mo. Kaya hindi mo napansin ang sakripisyong ginawa nila. Bagamat nanginginig, sinikap ni Bea na sabihin yung lahat. You're right. Maybe I'm too naive. But how about that plan? Hanggang pagpapanggap lang ba ang lahat ng yun, Bea? Answer me. Kahit konti ba wala ka naramdaman sa akin? Kahit konting pagmamahal, Bea, wala? Takot siyang sumagot at sabihin ang totoo. Alam niya sa sarili niya sa kabila na nagawa niya. Hindi siya karapat-dapat para kay Andrew. Takot siyang sumagot at sabihin ang totoo. Dahil alam niya sa sarili niya sa kabila na nagawa niya. Hindi na siya karapat-dapat pa kay Andrew. Maya-maya, pilit na tumawa ang lalaki. I don't take silence as an answer. There's a probability that you love me, at least 50%, right? And I'll try my luck. Diligawan kita araw-araw, hanggang sa makalaya ka, hanggang sa may maramdaman ka na rin sa akin. At hindi ka pwedeng tumanggi. That's an order from SPO4, Andrew Diaz. Understood? SPO4? Na-promote ka, Andrew? Tanong pa niya. Dahan-dahang sumilay ang ngiti sa labi ng tumangwang lalaki. Kaya hindi mo pwedeng suwayin ang utos ko, Bea. At naging totoo nga si Andrew sa mga salitang binitiwan niya. Halos araw-araw itong bumibisita kay Bea. Minsan may bitbit na bulaklak, tsokolate, kung ano-ano pa. Subalit paulit-ulit yung tinanggihan ni Bea.
Hindi pa rin kasi mabura-bura sa isip nitong hindi siya karapat-dapat sa lalaking katulad ni Andrew. You deserve better, Andrew. Someone who is not capable of hurting you. Yung babaeng hindi magagawang magsinungaling sa'yo. Yung babaeng may pagmamalaki at may magandang imahe tulad mo at higit sa lahat. Yung babaeng hindi magiging rason ng kapahamakan mo. Love should be your safe place. It should not put you in danger. Saad ni Bea at galing yun sa puso niya. Mahirap sa kanya na itaboy si Andrew. Dahil sabihin man niya o hindi, alam niyang mahal niya si Andrew. Samantala napailing naman ng lalaki. Tsaka walang pag-aalinlangang, inabot ng dalawang kamay ni Bea. Mahigpit niya yung hinawakan. Tsaka tumingin ng diretso sa mata ng dalaga. Yes, love should be your safe place. Kaya ko nga ginawa yun. I want you to be safe, Bea. Para kasi sa akin, loving isn't just all about keeping you safe. It also involves sacrifices. That's what I did, Bea. I sacrificed. And now you're safe. Aniya pa. Subalit pilit nang umiti si Bea sa kanya. Kahit anong sabihin nito, hindi niya pa rin magawang isipin na karapat-dapat siya para dito. Gustuhin man niya, subalit hindi niya kaya. And I did nothing for you, Andrew. You sacrificed your freedom para hindi masayang ang pinagpaguran ko. Doon pa lang sobra-sobra na yung ginawa mo sa akin, Bea. Bea, hindi kita minamadali. Alam ko, kahit konti may nararamdaman ka sa akin. I saw it. I saw how you got worried nung nabaril ako. You're just in denial. I don't know what's stopping you. But please don't close your heart, Bea. Give me a chance. Stop pushing me away. Ginagawa ko naman ang lahat. I'm sorry, I can't. Sagot lamang ni Bea at saka mabilis inalis ang kamay mula sa pagkakahawak ni Andrew. Pagkatapos, mabilis siyang tumakbo pabalik sa kanyang silid. Kuya Andrew, mukha pong sobrang lungkot niyo ngayon. Bakit po? Namimiss niyo na ba si Ate Bea? Pagtatanong ni Sydney isang araw. Habang tulalang nakadungaw si Andrew sa bintana, nilalanghap ang sariwang hangin at nilulunod ang sarili sa pag-iisip kay Bea. Samantala, agad naman itong napaayos na upo nang marinig si Sydney. Sandali pa siyang napabugan ng hangin bago sumagot. Oo namimiss ko na yung dating siya. Yung maalalahanin, maalaga at saka mapangasar. Alam mo, hindi ko rin maintindihan. Nasaktan ako nung sinabi niyang hindi totoo ang lahat. Pero may parte pa rin sa akin hindi naniniwala. Minsan nga naiisip ko, baka wala na talagang pag-asa. Pero para may humihila pa rin sa akin pabalik sa kanya. Mahal ko ang Ate Bea mo, kahit paulit-ulit niya akong tinutulak palayo. Dagdag pa niya, habang dahan-dahang lumalapit sa kanya si Sydney, tumingkayad pa ito. Para abutin ang kamay niya, habang nakatinga lang nakangiti sa kanya. Mahal na mahal ka po ni Ate Bea, kaya huwag kang sumuko, kuya. Konting tiis pa po, mapapalambot mo rin ang puso ni ate. Masyado lang siyang nasaktan sa nagawa niya sa'yo, kaya hindi niya pa kayang patawarin ang sarili niya. Kaya iparamdam mong mahal na mahal mo siya, kuya. Kasi yun po ang daan para bumalik siya sa dati. Pahayag ni Sydney. Sa tono ng pananalita nito, tila ba naiintindihan nito ang lahat? Talaga? Sabi mo yan, ha? Kung kaya't sa mga sumunod pang araw, linggo, buwan at taon, hindi sumuko si Andrew. Pinaramdam niya kay Bea ang pagiging totoo sa abot ng kanyang makakaya. Hanggang sa dumating ang araw ng paglaya ni Bea. Sydney, nasa na Kuya Andrew mo? Sabihin mo kakain na tayo. Pasal ni Bea kinagabihan, habang naghahanda ng plato sa mesa. Subalit hingal na hingal si Sydney nang lumapit sa kanya. O, ano nangyari? Takang tanong pa niya. Ate, si Kuya Andrew po. Bakit? Ano nangyari kay Andrew? Nagsimula ng kabahan si Bea. Nakaramdam to ng panlalamig sa buong katawan dahil sa ekspresyon ng mukha ni Sydney. Tara po, sundan mo ako, bilisan natin ate, baka hindi na natin siya maabutan. Muling sagot ni Sydney halata ang pagmamadali nito. Tsaka nagpatiun ng maglakad, kung kaya't mabilis ang tibok ng puso ni Bea na sumunod. Maging ang mga tuhod niya nanginginig na rin. Pakiramdam niya,
May nangyayaring masama na naman kay Andrew. Kapag nagkataon, hindi niya mapapatawad ang sarili niya. Hindi niya pa naaamin dito ang tunay niyang nararamdaman. My God, Andrew, be safe. If you still need to know my answer, please be safe. Ani niya sa sarili, habang patuloy sila naglalakad sa kung saan. Hanggang sa tuluyan sila makarating sa isang lugar na hindi pamilyar. Sydney, nasa na ba tayo? Ba't sobrang dilim? Bakit ba hindi mo nalang sabihin kung nasa ng Kuya Andrew mo? Kalalabas ko pa lang sa kulungan, pinapakaba mo ko agad eh. Aniya pa, lilingalinga sa gitna ng dilim. Subalit wala siya nakuhang sagot mula kay Sydney. Sydney! Nang walang makuhang sagot, mas lalo siyang kinabahan. Hindi nito alam kung babalik na lang ba siya pa uwi o tatahakin niya ba ang madilim na kawalang iyon. Hanggang sa maya-maya, may isang boses ang narinig niya, isang tunog ng violin at ilang yapak ng paa palapit sa kanya. Tinig yun ni Andrew, kumakanta ito. Kaya't hindi mapigilang mapangiti ni Bea. Pagkatapos ay nagliwanag ang buong lugar, kaya't nanlalaki ang iginala ni Bea ang mga mata. Naroon ang mga kasamahan ni Andrew. Naroon si Romulo, hawak ni Sydney ang bulaklak, habang nakaluhod na sa harap niya si Andrew. Hawak ang ring box kung saan naroon ang kumikinang na singsing. Napatakip siya ng bibig, hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Bea Mendoza, from the moment I met you, it's not just about my wallet that you stole, pati puso ko ninakaw mo. And every moment since then has reaffirmed that. So now, I'm asking you, with all the courage I've gathered over the years, will you be my partner in life and make me the happiest person alive? Will you marry me? Hindi pa rin tinatanggal ni Bea ang kamay mula sa pagkakatakip sa bibig niya. Subalit di nagtagal unti-unti niyang inabot ang kanyang kaliwang kamay kay Andrew. With all the sacrifices you made, and all the love you gave, there's no reason to say no, so yes, I am marrying you, Andrew. Sagot ng babae, kung kaya't ang lahat nagdiwang. Hindi maipaliwanag ang saya ni Andrew, kung kaya't matapos isuot ang singsing. Mabilis niyang niyakap si Bea, sabay tingin sa batang si Sydney, habang tumatalon-talon at pumapalakpak. 6 na buwan ang itinagal ng kanilang preparasyon sa kasal. Sa loob ng 6 na buwan na yon, muling nakita ni Andrew ang mga magulang niya sa tulong ni Bea. Andrew, ba't mo ito ginagawa? Grabe na yung effort mo sa akin, nasa kulungan pa lang ako. Tapos ngayon, uubusin mo lahat ng naipon mo para sa kasal natin. Pakakasalan naman kita kahit kay Mayor lang tayo magpakasal eh. Kahit hindi na super ganda ng wedding gown o ang grande yung kasal, ayos na naman sa akin. Saad ni Bea isang gabi bago ang kasal nila kinabukasan. Pareho silang nasa labas at nagpapahangin. You deserve everything, Bea. Kaya kahit di mo hingin, ibibigay ko. Isang beses lang sa buhay natin tayo ikakasal. So you should wear the best gown. Walk down the aisle in the most beautiful church. But you know what's more important? I will kiss you for the first time in front of the altar with God's blessing and with the promise that I'll take care of you for the rest of your life. Si Andrew mismo ang sumagot sa sariling tanong, tsaka mahigpit na niyakap ang nangingiting si Bea. Samantala, mabilis na lumipas ang oras. Ang lahat ay abala kinabukasan, habang hindi mawala-wala ang kaba sa dibdib ni Bea. Ramdam niya ang panlalamig ng kamay niya, habang may hawak na bulaklak. Ilang segundo lang ang hinihintay para magbukas ng pinto ng simbahan. Pagkatapos, maliliit na humakbang, si Bea paabante habang nakangiti. You're so beautiful. Bulong ni Andrew nang mahawakan nito ang kanyang kamay. Matyaga at parehong nakangiti silang nakikinig sa sermon ng pare. 6 mo'y ninanam naman bawat sandali ng pinakahihintay na araw na yon. At doon, nagpalitan na sila ng wedding vow. My beloved Bea Mendoza, our first meet may not as good as like the others, but I know how unique our love story is. It all started from maybe what you call a mistake, a beautiful one. Because look where we are right now.
Pinahirapan mo man ako. It's all worth it. My mother used to tell me before na hindi lahat ng gusto mo makukuha mo agad. Kaya nung tinaboy mo ako, I took that as a challenge and a motivation. You can always push me, but you will never see me giving up because that's not in my vocabulary. Now that we are here, with everybody here as a witness, I promise to love you unconditionally, to support your dreams, and to be your safe haven through life's joys and challenge, forever and ever, my beautiful bride. Andrew Diaz, just like you, I didn't prepare my vow because I wanted to speak it from my heart, without a note, without a guide or a script, because I believe that love comes naturally. So as the words coming from your heart, pasensya na sa lahat na nagawa ko, sa pagpapanggap, at lalong-lalo na sa pagpapahirap ko sa'yo. It is because I can't forgive myself. But because of you, I learned to do it. Because of you, I realized that sacrifices is indeed a part of love, so is the pain. But the most important thing is that we know how to forgive and learn from the mistakes that caused us pain. And before I end this, I want to say thank you for everything, for being there for me. You are my comfort zone, my soulmate, my forever home. I promise to stand by your side, to laugh with you, cry with you, and build a life filled with love, adventure, and joy. Bakas ang ligaya sa tinig ni Bea habang sinasabi yon, at katulad ni Andrew, maingat niya ring sinuot ang singsing sa daliri nito. At pag natapos, ngingiti namang tatangu-tango ang pare. Tunay ngang makapangyarihan ng pag-ibig. Sa kabila ng lahat, dahil gaano ka man kasama o kabuti, kahit nabubuhay kayo sa magkaibang mundo, magkaibang nakasanayan, magkaibang paniniwala at prinsipyo, at magkaibang gawain, hindi pa rin ito mapipigilan ng pagmamahal na unti-unting umusbong sa pagitan ng dalawang magkaibang tao. Pagkatapos sabihin ng pare, ang patungkol sa Kiss the Bride, yon ang kauna-unahang pagkakataong nagtagpo ang kanilang labi. Puno ng init, saya, pananabik at pagmamahal. With him, I no longer afraid of what tomorrow could bring because I know he'll be there. Sounds crazy, but here's the truth. I stole his heart and he caught mine, and so we're tied together forever. The end.